Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel. Ayan, late na naman ako nakapag-upload. Pasensya na po. Busy po talaga. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located ito sa may Salawag, Dasmariñas, Cavite sa may Diamond Village. Under po ito sa negotiated sale na available ngayong linggo. Kaso lang Friday na ngayon kaya ayan, ninabol ko na lang siyang i-upload. Pasensya na po, sabi ko nung nakaraan na sana ma-upload ko siya ng maaga. Kaso madami po kasing ginagawa kaya hindi ko talaga siya naasikaso. Andito tayo ngayon sa may Molino Road. Ayan, straight lang natin itong Molino Road. Malapit lang to sa may SM Molino. Di na siya ganun kalayuan. Pero nakamotor naman kasi ako. Depende naman sa inyo. Pero alam ko medyo malapit lang talaga siya sa may SM Molino. Itong location ng property. Ayan, na-straight lang natin itong kalsada hanggang makarating tayo doon sa property. Ang gate naman niya is along the way lang talaga siya dito sa Molino Road. Maganda itong location. Kaso lang yung bahay is medyo looban lang siya. Kaya hindi ko alam kung magustuhan nyo yung property. Ayan, tignan nyo na lang siya mamaya. Let's go! Maraming salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating mga videos. Para sa mga bago pa lang sa aming channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang bell icon para lagi kayong updated kapag meron tayong bagong upload. Disclaimer lang, hindi po kami agent or connected sa Pag-ibig Foreclosed Properties. Kagaya na lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Sa mga kabisado dito, forward nyo lang po ang ating video. Pero kung gusto nyo makita itong dinadaanan natin, follow nyo lang ang ating biyahe. Let's go!
Ayan, dito pala is medyo lumampas ako kaya umikot ako dito pabalik. Ayan, eto ang kalsada na to ay ang Salawag Paliparan Road, kadugtong ito ng Molino Road. Bali, dito pala is mataas na portion itong kalsada. Pag papasok ka sa subdivision is pababa siya. Di naman ganong kalayo yung nilampasan ko. Dito lang siya yung pinaka main gate sa unahan ng konti. Ito yung pinaka main gate niya. Tawid lang tayo dito. Ito siya. Yan. O diba pababa yung kalsada. Mag-ara din naman yung gate niya pero ito nga, sloping nga siya pababa. Tapos yan, yung kalsada niya, diretsahan mo lang siya. Dire-diretsa lang tayo hanggang doon sa property. Hindi naman siya ganun kalayuan din pero hindi din siya malapit. May portion lang talaga dito na medyo mababa, mayroon din portion na pataas or paakyat. Ayan, dito naman is medyo meron din tayong madadaanan na parang ilog yata yun sa gitna. Hindi ko kasi kabisado itong location eh. First time ko lang makapasok dito. Kaya medyo naninibago din ako dito. Kakaiba yung dito eh, tsura ng lupa niya. May portion na pataas, may portion na bababa. Ito banda, ito yung parang ilog yata to. Yan, baba siya. Tapos paakyat naman dito banda. Ang location ng property is malapit siya sa parang covered court nila or playground ba yun? Parang yun yung nadaanan ko eh. Kaso lang, yung mula dito sa pinakakalsada, medyo papasok ka pa ng konti. Ang kitid ng kalsada niya papasok, kaya makikita niya siya mamaya. Ayan, dito yung, ayan, ito sa may pinakatangke nila. Parang deep well yata yung tubig dito. Hindi ko pala siya natanong. Ayan, pero parang deep well nga. Meron silang malaking tangke. Ito, likod nitong bahay na to, yung location ng property. Malapit lang siya, hindi naman siya ganun kalayo talaga. Kung meron kayong sasakyan, maganda. Ayang malaking bahay, looban lang siya nito. Papasok tayo dito banda sa may eskinita. Yan. Bali, ito siya sa pakanan na kanto. Yan, ito yung pinakapasokan niya. Meron lang dito nakaharang ng mga sasakyan kasi kaya makitid yung kalsada. Pero hindi naman siya ganun kakitid kung walang sasakyan na harang. Kaso lang, yung mga sasakyan ng kapitbahay dito nakaparking. Kaya kung papasok ka dito sa palooban, masikip. Lalo kung meron ka sasakyan, parang abala siya eh. Kasi nga pag papasok ka, magpapaalam ka pa sa kapitbahay na i-move muna yung sasakyan nila para makapasok ka. Kasi yung location ng bahay is dito sa pinakadulo nitong kalsada na to. Bali, in road pala siya. Yung dulo niya naman dito is parang creek ba yan? Meron siyang parang ilog sa dulo eh. Kaya malaki yung lote nitong property kasi end lot siya. Nandito na tayo sa pinaka-property. Ito siya sa may kanan. Dulo nga siya. Wala nang bahay sa katabi. Tapos sabi ng kapitbahay dito, ilog daw. Ang kwento ng kapitbahay dito, yung may-ari daw nitong bahay is patay na daw. Kaya wala nang tumira. Ayun lang, sayang yung property. Pero ang ganda nitong property is ang lapad. Di naman daw binabaha dito, sabi nila. Di tayo sure, pero yung creek naman kasi parang parang tuyo na din eh. Parang wala naman siyang tubig. Ayan, yun nga lang siguro pag malakas yung ulan, parang nakakatakot din kasi may katawing creek eh. Pag umapaw yung creek, malamang babaha talaga siya. Kaso, sabi nila, hindi naman daw ganun yung dito, yung ganun kalala yung bawa dito. Siguro babaha pero controlled naman siya, hindi ganun kalala. Ang alam ko kasi kahit sinabi nilang hindi daw bumaha, pero pababa kasi yung portion na to eh. Kaya tingin ko bumabaha pa din dito. Yun nga lang, hindi lang talaga siya yung totally flooded. Maliban na lang siguro kung aapaw talaga ng malala yung ilog. Itong property available sa negotiated sale under Batch 15200. Ang acceptance and bid offers is from February 26 to March 1 and then ang opening of bid offers is on March 4. Ito ang item number 77 with property number 8152018012602221. Ang property location is at Diamond Village, Phase 2, Block 23, Lot 19, Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Ito ay isang single detached unit na may lot area na 135 square meter and then floor area of 32.2 square meter. Ang minimum bid price na sa pag-ibig is 1,209,400 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 21,557.38. Ang TCT or CCT number niya is T-575349. At ito ay isang unoccupied property. Medyo may kalumaan ng itong bahay, makalat yung paligid. Ayan, dami nakatambak. Wala na kasi talaga nag-asikaso. Kasi sabi ng kapitbahay, patay na daw yung may-ari nito. Kaya ganyan na lang siya. Merong bakod dito na kaiwalay sa kapitbahay, pero dito sa area ng bahay mismo is open area siya. Malaki yung space niya dito sa harapan eh. Kasya kapag ginawan mo ng parking siguro. Mukhang kasya siya. Hindi ako sure check nyo na lang siya kung gusto nyo magbili dito sa property. Ang maganda dito kasi end lot siya, dulo. Kaya medyo tahimik kapag gusto mo yung tahimik na pwesto. Okay din siya. Yun lang, yung history lang ng bahay is namatay daw yung may-ari dito.
Kaya, yun lang, meron talaga siyang negative vibe pag ganun yung history ng bahay. Ito yung gilid, may kulungan dito ng aso kasi nakakatakot kaya nagdahan-dahan lang ako ditong umikot. Sa likuran, ito yung itsura niya. Meron nga siyang creek dito sa dulo. Although wala akong nakikitang tubig hindi naman kasi ako hindi ko naman talaga siya sinilip kasi dito lang banda. Meron kasi mga puno din dito kaya ano siya, parang fresh kaso malamok to pag pag gabi kasi ang daming puno. Yan, marami-rami kang lilinisin kung makuha mo itong bahay. Pati yung renovation is halos halos na yung mga parts ng bahay kasi gawa siya sa kahoy, hindi siya bakal. Kaya madami talagang papalitan kung ipaparenovate mo siya. Yung structure niya, pa naman, mukhang matibay pa naman. Pero yun, ang daming kalat dito. Yung mga gamit to ng dating may-ari. Ito yung tour niya sa likod. Merong daanan dito banday. Ayan, hindi ko lang masyadong na video talaga ng maayos kasi wala yung gulo Ito yung itsura sa loob. Meron siyang 2 kwarto sa loob ng bahay. Ang gara, 32 square meter. Hindi, malaki na din pala, 32 square meter yung floor area niya. Wala nga lang siyang second floor. Ito yung isang kwarto, plywood yung partition niya. Kaya, kailangan mo siyang baguhin talaga. Yung mga bulok na yung mga niya. Yung mga kahoy na parts ng bahay. Ito yung kwarto niya. Ayan, sakto lang, hindi naman siya ganun kalaki. Tapos, ito yung sa kabila, ang dumi. Wala na talagang nag-asikaso. Hindi kasi nakapintura kaya mabilis masira. Ito, daming tambak dito mga cabinet. Yan, may mga gamit pa dito di ba? Wala na siyang kisame dito banda sa kabilang kwarto. Ito yung sa harap mismo. Yan, ganyan lang yung itsura niya, madungis. Hindi ko na wide yung camera kaya hindi natin siya makita ng maayos. Ang gulo ng pagka-video ko dito. Medyo madilim din talaga kasi yung loob ng bahay kaya hindi natin siya masilip ng maayos tsaka madumi. Ito may kotsan pa dito. Yan, ganyan. Tapos ito yung lababo, meron pang dito. Saint. Ayan, ito yung gilid niya. Malawak pa yung space dito sa may gilid banda di ba? Pag nalinisan to, maayos siya tingnan. Yan lang, malaki-laking renovation din yung gagawin mo kasi napakaluma na ng bahay Hindi din tayo sure sa structure niya, pero tingin ko makamatibay pa naman siya. Yan lang yung mga kahoy na parts talaga kailangan papalitan. Yung bubong niya siguro kailangan na din yan palitan, luma na din Baka may mga tulo na or butas na yung ibang portion ng bubong niya. Kaya yan, ganyan lang. Ipapa-expand mo siya. Ang ganda nito kasi 135 square meter. Di ba? Ang lapad. Dito sa spacious din naman dito sa bandang likuran. Meron siyang pader or bakod. Kaya okay siya. Yun nga lang, yung right of way niya is crowded. Ang daming nakaharang na sasakyan. Motor naman straight pwede kang lawas-pasok. Pero pag may kotse ka, alanganin or abala siya pag palabas papasok kasi marami nga nakaharang na nakapark na kapitbahay. Yun lang yung dito, yung cons talaga kasi hindi nakalop yung kalsada kaya isa lang yung dadaanan mo palabas papasok. Dito lang talaga, wala nang ibang dadaanan. Parang end road kasi siya end road. Dead end kumbaga. Yun, maganda lang dito, tahimik siya kapag gusto mo ng tahimik talaga na bahay. Kasi dulo nga siya. Yan, nasa inyo naman kung gusto nyo mag-bid dito sa property. Yan, pero yun nga, malaki-laking gastos din yan kapag nakuha nyo siya. Pagpapalinis naman, mabilis lang naman yan. Yun lang, yung renovation, yung medyo madugo. Malaki-laking gastos. Ayun, diba? Ang hirap palabas dito. Paatras yung motor ko palabas. Ang hirap Ang sikip ng daanan.
lang, pauwi na tayo. Dito lang tayo ulit dadaan sa dinaanan dating Hina, palabas. Yung kalsada naman dito is meron din naman siya mga portion na merong nag-street parking. Yung ibang mga bahay dito, meron naman siyang parking slot pero hindi tayo sure kung lahat ng mga bahay. Kasi dito makikita natin mukhang wala siyang parking area eh. Or nakabakod lang kasi yung ibang kapitbahay. Yan. Kaya meron pa rin talagang street parking although hindi naman lahat ng street na cover pero hindi naman maiwasan yun na. Dito ko lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Pasensya na po. Late na talaga ang aking video lagi. Sana makapag-feature ng mas maaga. Kaso busy po talaga eh. Hindi ko naman kasi priority yung pag-content nito. Ano lang. Pag free time lang talaga. Good luck po sa mga nagbibid dito. Bye.